Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon o marangkada kaya sila uli. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang chika tayo ngayon. So, eto nga. Mayroon na daw bagong first photoshoot ang Mr. and Miss Supranational. Ano daw masasabi ko sa photoshoot nila? Well, ang una kong masasabi ay syempre ang gaganda at ang guwagwapo nila. Yes! Sa bago nilang portrait na photos ay talaga naman masasabi ko para silang reyna at hari talaga, 'di ba? Reyna at hari naman talaga ng Inglaterra, ganon. So sobrang ang ganda nilang tignan, ang ganda-ganda ni Miss Brazil. Tapos ang ganda ng height nila, pareha silang matangkad. Si Miss Brazil ang tangkad, si Mr. France ang tangkad. Grabe, ang lalaki nilang mga tao, very giant. And then bagay na bagay sila. So hindi nagkamali ang Miss Supranational sa pagpili nila ng reyna nila ngayong taon na to. Kasi talaga namang masasabi ko, in fairness, ang gwapo at ang ganda ng mga napili nila, di ba? So, para sa Supranational, may nagrereklamo nga hindi daw siya agree doon kay Miss Brazil. Bakit naman? Kung titingnan mo si Miss Brazil, reynang-reyna, at si Mr. France naman, haring-hari. Kaya, good luck sa pagiging reyna at hari nila ng Supranational. And then, tignan natin kung ano ang gagawin nila ngayong taon na to bilang reigning queen and king ng Miss Supranational. Diba? So, yon. So, good luck. Diba? Hindi ko lang alam kung meron na rin sa mga runners-up. Kasi hindi pa naman umuwi yung mga runners-up. Diba? And then, eto, may mga questions sa akin mula naman kay Sweetie. Sabi nga, Mama Sam, what's wrong daw with Miss Supranational Malaysia? Di nakapasok sa top 24. Ayun nga, tulad nga na sinabi ko yesterday sa vlog ko, kasi hindi naman naiiwasan talaga na may nakikita ang organization sa mga kandidata na kung ano man yung hinahanap nila at kung ano yung ayaw nila sa isang candidate. So, hindi natin alam. Ang sabi nila, nako, may attitude kasi doon si Malaysia. Hindi ko yan magagaranti sa inyo. Pero kung meron siyang hindi nasusunod mula sa organization na pinag-uutos or pinapagawa or meron siguro nakikita sa kanyang butas, yun, possible talaga na malaglag siya sa eksena. Ako para sa akin, doon sa top model, ayun kasi yung labanan na parang chances nila na makapasok sa semifinals. Kaya lang, hindi siya nakapasok kasi ang nanalo niya doon si Brazil. Oo. And then, hindi ibig sabihin na nag-first runner-up siya doon or hindi ibig sabihin na pumalo siya hanggang sa dulo ay panalo na siya. Depende siguro sa scoring. Depende sa prelim, di ba? Kasi may preliminary competition naman. Kaya, ayun, ay chances lang nung kandidata na makalusot sila sa top 24 kung sakaling sila ang mananalong top model. Kaya lang siguro mas maraming nag-penetrate noong preliminary competition kaya nawala sila sa eksena, di ba? So, yun ang mga nakikita kong dahilan. At plus, siguro, merong nakikita sa kanya yung organization. Kasi mahirap naman sabihin natin, ako, attitude yan, kaya hindi yan pumasok, di ba? Mahirap naman yun. Siguro, dahil sa performance na ipinakita niya na hindi na satisfied ang organization. Ganon. And then, sabing ganon, what happened to Indonesia, the Power River of Asia? Kakaloka kayo sa Power River. Ako para sa akin naman, sa Indonesia naman, ay para sa akin maganda yung nakuha nilang placement sa Supranational at nakita naman natin na pumalo naman talaga din sila parehas sa pagiging continental title, di ba, ng Asia. So, happy na dapat sila doon at wag nang masyadong magreklamo kaysa naman sa wala. Top 24, tapos biglang naging Asian Queen, okay na yan. Tapos top
10, tapos biglang naging Asian King, at parehas pa sila both, o, di ba? So, dapat magtuwa sila ng bonggang-bongga. Kasi hindi naman umuwing luhaan yung mga pambato nila, di ba? Diyos ko, nakakaloka. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, Katrina Ligado, aarangkada kaya sa taong 2026 dito sa Supranational after third runner-up ni Tara Valencia? Well, ang masasabi ko dyan, depende yan kay Katrina Ligado kung paano siya mag-prepare, di ba? So, sana nakita niyo yung performance ni Tara Valencia, kasi si Tara Valencia talaga, pag tinignan mo talaga, bongga talaga ang bawat eksena. At nakita naman natin na talagang grabe, humataw talaga ng bonggang-bongga. Yes, oo. So, maganda yung ipinakitang performance ni Tara Valencia. Natuwa ako doon sa execution niya. Natuwa ako sa attitude na pinakita niya. At higit sa lahat, yung energy talaga. Kung paano talaga siya nagko-compete. She's very relaxed with confident. And then, masasabi ko na magandang karakteristik yun ng isang queen na lumalaban dito sa international pageant, di ba? So ako naman kay Katrina Ligado, sana mag-prepared ng todo-todo. May mahigit 1 taon siyang hihintayin, di ba? So sana ayun, yung mga nahihirapan siya, punuan niya yun, maganda naman siya, wala naman ng problema doon. Siguro bawas-bawasan niya yung mga pagganong-ganon ng hair, kasi baka yun yung ikatalo niya. Sa totoo lang, yung performance niya dito sa Miss Universe Philippines, to be honest, hindi ko talaga type. Medyo hindi ko siya gusto, kaya parang medyo alanganin ako sa kanya. Yung sasabihin mo, ay nako, yung beauty, yes, totoo. Pero kung hindi niya babaguhin yung galawan niya, mababaliwala talaga lahat. Yung ganda nandun na So, panalo na yun Pero syempre, kahit pa anong ganda mo, kung yung execution mo naman ay hindi nagustuhan ng mga hurado at ng organization, mababaliwala. So, dapat talaga ayun yung pagtuunan niya ng pansin, yung performance. So, baguhin niya yung lakad, ayusin niya, and then yung execution niya talagang pabonggahin niya, di ba? And then, styling, panalo. Yung styling naman ni Katrina, okay naman Pero yung ayun nga, yung performance talaga, kailangan mag-focus siya doon. And then plus, ayun, bawas-bawasan niya yung pagganong-ganon ng hair niya kasi hindi nakakakuwin yon. Dapat tanggalin niya na yon. Kahit sabihin mo pa, yung kasi yung signature niya ayun nga, nagpapapalo sa kanya charot. So, yun. So, tanggalin niya yun kasi hindi nakakakuwin. Sa totoo lang. So, dapat attacking Reyna, styling Reyna, kasi yung gandang Reyna na siya. Di ba? Agree ba kayo? Di ba? Kaya bongga yan. Kaya abangan natin sa isusunod na taon kung ano magiging eksena niya at kung ano ang magiging ganap niya. And then, sa sumunod naman nating chika, eto nga, grabe. Si Emma Tiglao, nako, pinag-uusapan ngayon dito sa social media dahil nga sa pagpasok daw dito sa Miss Grand Philippines. Mamaya malalaman natin kung siya nga ang isa sa mga officially candidates. Pero sabing ganon, unfair ba para sa mga kandidata ang pagpasok ni Emma Tiglao? Ako para sa akin, dalawang klase yan Yes, unfair kasi it's too late. It's almost 1.5 na hinihintay siya, di ba? Pero ang akin, it's a challenge. Gawin nila tong challenge. Halimbawa, katulad nga si Anita Rose at saka si Michelle Arceo na malakas ngayon dito sa Miss Grand Philippines, di ba? So, i-challenge nila yung sarili nila kasi syempre magaling naman talaga tong si Emma Tiglao at hindi imposible na ito ang maging reyna ng Miss Grand Philippines sa taon na to. Pero, i-challenge nila yung sarili nila. Ang problema lang kasi sa organization, ayan, katulad nga, may mga pinasok, di ba? So, hindi natin alam kung ito ba yung talagang gusto nila talagang manalo, ito ba yung gusto nilang ipanalo, yung mga tipong ganon. So, hindi natin alam. Pero nandoon kasi ako sa part na parang sana maging fair lang talaga ang organization and then maging fair sa mga kandidata. Kahit sabihin pa may nauna, may na late,
fair lang dapat ang labanan. Sana ganon. Pero knowing naman, pag may mga ganyan, ayun na yung pinapanalo. So, depende sa magiging performance, depende sa ipapakita nila. So, tingnan na lang natin. Tulad nga na sinabi ko, it's a challenge for them. I-challenge nila yung sarili nila. Huwag nilang isipin na, nako, unfair to, nako, hindi maganda to. I-challenge nila. Malakas ang Emma Tiglao para sa Miss Grand Philippines kasi alam naman natin yung galawan ng isang Emma Tiglao ay talagang palong-palo o may eksena at talagang winner. She's from Binibining, Pilipinas at naging Miss Intercontinental, di ba? And then, ayun, tignan natin kung ano ang maipapakita niya after niya maka-top 22 sa Miss Intercontinental. Ngayon ay nandito na siya sa Miss Grand. Baka ito na yung time at panahon na hinihintay ni Emma Tiglao para koronahan siya ng bagong titulo sa national pageant at makumpit niya ang sarili niya at ma-prove niya one more time, di ba? Sa atin na talagang kaya niya talagang maging reyna sa international pageant. And looking forward ako dyan, di ba? Kasi mga attacking Kylo Versosa to attacking Pia Wurtzbach, mga tipong ganong face ni Pia Wurtzbach na attacking Kylie Versosa. Good luck, di ba? Maganda yan. Masaya yan. So, ako happy ako na nandiyan siya. And tingnan natin kung ano ang maipapakita ng Emma Tiglao sa kanyang pagbabalik dito sa mundo ng pageantry. Di ba? So, good luck sa kanila. And then, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo ngayon dito sa pinag-uusapan natin? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na patuloy ninyong sinusuportahan itong channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.